Lalabas nga pala tayo ngayon dahil papapalitan natin ang gulong si Matmat. Dahil nga sobrang nipis na ng gulong niya kaya napapadalas na yung paglambot. Sulit na nga din sa akin itong gulong na to dahil nasa 3 taon na nga din ito mahigit. Eto nga at papunta na ako dito sa pinakamalapit na motor shop sa amin. Sobrang lambot nga ng gulong ko dyan sa likuran kaya dito ako naupo sa bandang harapan. Pagkadating ko nga dito sa may motor shop ay agad ko na pinapalitan itong mga gulong. Una nga tinanggal dito ay dito sa bandang likuran. Bumili na nga din pala ako ng 2 pito sa halagang 25 pesos each. Eto nga tinatanggal na ni kuya itong lumang gulong. Kaya nga pala dito ako bumili ng gulong dahil meron na silang gamit na machine. Dahil nga mapapabilis na yung pagkabit at may iwasan na rin yung pagkasira ng ating mga mugs. Habang kinakabit nga itong ating gulong ay bumili muna ako dito ng ice cream. Binili ko na nga din dito itong mekaniko para naman mas pulido yung pagkagawa niya. Sa sobrang bilis nga hindi pa nga ako nakakasubo nito yung ice cream ay naikabit na niya yung bagong gulong. Medyo pinalapad ko na nga din pala itong mga gulong niya sa likod at sa harap. Yung dating 80 by 90 ay ginawa ko ng 100 by 80. Tapos yung dating 70-80 sa harap ay ginawa ko ng 80-90 para naman mas malapad siya at mas kapit na rin sa daan. Tubeless na nga din pala itong pinakabit natin dahil based sa mga napagtanungan ko ay mas okay daw yung tubeless. Tapos yung sikat at medyo kilalang brand na rin ng gulong yung binili ko. Dito nga inilalagyan na ng sealant at yun tapos na naikabit na rin yung 2 gulong ni Matmat. Pwede na nga siya mag long ride sa malapit. Ang total na nagastos ko nga pala dyan ay 3,935. 1,395 yung sa likod na gulong. Tapos ay 1,000 pesos naman yung sa harap. Plus 140 dun sa 2 silan. Tapos 50 pesos naman sa 2 pito. At yung labor na 250 pesos. In total of 3,935. Pagka uwi ko nga ay napansin ko na meron na butas itong flarings natin. Dahil nga nilakihan na natin yung gulong sa harap kaya sumasayad na siya sa may tapalodo. Kaya yung ending kailangan natin bumili ng bagong shock. Masyado na kasing lowered yung shock ko kaya kailangan natin palitan para tumaas siya. Ibang motor shop na nga itong pinagbilhan natin ng shock. Ito nga at binabaklas na ni kuya itong lumang shock ko. Palitin na nga din itong front shock dahil tumatagas na. Wala na nga ako mahanap ng kulay gold na shock kaya ito na lang kulay black yung binili ko. No choice na nga din ako niyan dahil kailangan na din talagang palitan. Dahil baka pag hindi ko pa pinalitan iubusin na yung tapalodo ko. Habang hinihintay ko nga matapos ay nagmerienda muna ako dito sa tabi. Nauna pa nga itong merienda ko kaysa sa tanghalian ko. Dahil nga mag-aalas 3 na at hindi pa tayo nagtatanghalian. Pagkabalik ko nga ay nakabit na pala ni kuya itong shock. Kaya pwede na nga siyang bumiyahe sa malalayo. Kinagabihan naman ay nagpaalam muna ako sa boss ko na uuwi muna ako dun sa amin. Dahil birthday nga ng pinsan ko ngayon at day off din ng kapatid ko. Minsan na lang din kasi kami magkasama-sama ng mga kapatid ko kaya naisipan ko rin umuwi. Bago yun ay dumaan muna ako dito sa mall para bumili ng cake. Eto nga palang napili ko ay yung mocha. Nilagyan ko na nga din ng dedication. At dahil 1 year old pa nga siya kaya nilagyan ko ng baby. Next nga niyan ay ikaw naman na nanonood yung tatawagin ko na baby. Binigay ko na nga din agad itong cake pagkadating ko sa bahay ng tito ko. Tulog na nga dyan yung birthday boy kaya ginising pa nila. Madami nga din pala sila mga bisita dito at halos mga pinsan ko lang din. Tamang shot nga lang sila dito sa may labas. At hindi nga nila alintahan na dyan kahit umuulan. Lumalakas na nga yung ulan. Kaya naglipatan na din sila dito sa loob. At tamang shot puno na muna tayo. Habang nakikipagkwentuhan dito sa mga pinsan ko. Medyo nakakatakot nga lang itong pulutan nila. Dahil ulo pa nga lang nito mukhang tutuklawin ka na. Binibigay ko nga dito sa pinsan ko baka sakaling magtino na siya. Pero joke lang dahil matino naman talaga yan. Kaso nga lang pagtulog lang. Hindi pa nga tapos yung inuman dun sa may birthday, pumunta naman ako dito sa may bahay ng isa ko pang tito. Naabutan ko pa nga dito itong pinsan ko na kumakanta. First time ko nga siya dyan makita na kumakanta. Ngayon alam ko na kung bakit biglang umulan. Ngiting mukhang malalasing na naman nga itong si Miguel dito. Mahaba-haba na nga itong video natin kaya hanggang dito na muna ulit. Babu!